Okay, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Johnny the Bagger, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong kumalat na balita tungkol kay Magalong na sabi rito ni Attorney Falsis, related ito ron sa September 21 na yung kudeta. Ang sabi rito, my former Supreme Court Justice din na in-invite to join the Transition Council pero hindi niya tinanggap. Oh. Alam nyo, ako wala akong problema doon sa kung inalok. Linawin ko lang agad ngayon. Ang alukang ganyan, normal po yan eh. Normal yan. Okay? Kasi syempre, hindi nila kayang pumronta. Diba? Tapos tingin naman nila, hindi naman nila kaya ring pamunuan ng bayan natin. Kaya iaalok nila yan. Sa tingin po nila ay mayroong sapat na kakayanan para sa maayos sa pagpapatakbo ng ating bayan. So okay lang yan. Kung sino yung Supreme Court Justice na yan. Ang importante rito, hindi niya tinanggap. He is not a partaker. Okay? So I'm goods na kung sino yan. Now, eto sabi niya. Eto namang etyoserang palaka. Bading kasi ito si Falsis. Eto namang etyoserang palaka na ipalito, naku payat, pagkapayat palito Di ba? Open sa idea. Naku ho. Kaya, chinugify siya ng Malacanang at naparesign ng di oras. Teka, alin ba naunang event? Yung September 21, yung resignation na. Nauna yung September 21, Tapos sumunod yung resignation ni Mayor Magalong mula dyan sa ICI. Ay, nako. Mayor Magalong. Anak ng baka, oo. Ayaw niyang manatili na hanggang kasi ano lang naman talaga ang papel niya, special advisor. No, doon kasi na-confuse kasi si Magalong din. Paniniwala niya kasi he is one of the he's one of the investigators of ICI. Kaya nabanggit niya kasi minsan na tapos ayaw nila ako na mag-iimbestiga. Kasi yun trabahong investigador yun na kinakailangan ng isang official legal capacity. Ibig sabihin, mayroong mandato. Hindi ho ba yung appointment niya doon para lamang maging advisor? So yan ay naunang inanunsyo ni Attorney Claire Castro. 'Di ba? Nasa RTVM yun during spokes hour niya sa Malacanang Press Corps. Una niya pang nabanggit dyan ay si Justice Carpio. Ito na nga po. Si PBBM nag-anunsyo the following day. Doon sa announcement ng ating Pangulo, siya yung nakapagbanggit na si Magalong ay kabilang doon sa investigator and special advisor. No, ganon. Kaya tuloy ang resulta, pinanindigan yon ni Magalong. Naalala ko nga, nag-content pa ako yung sinabi ko, this is against the law. Bawal po kasi sa kanilang mga halal ng bayan ang mai-appoint sa anumang posisyon unless i-give up nila yung kanilang posisyon. In his case, he has to give up his position as a mayor of Baguio City. Ayaw niya naman yon. Ang katuwiran ni Magalong, nagagampanan ko naman yung trabaho ng pagiging mayor doon sa aming lungsod. Hindi nga yun ang usapan doon 'Di ba? Duralex sed lex. Ibibendalo. Hindi ho pwedeng ibendalo yon. Kasi malinaw ang titik ng batas. Simpleng disiplina sa kanila. Hindi pwede. You have to choose. Because you cannot serve two masters, right? Tapos meron pang isang issue sa kanila, yung basketball court na 100 million ang halaga ay tennis court na may problema sa sa pagkakagawa, may tumatagas. Diskaya ang gumawa.
Oh, ang problema, hindi niya dinisclose na maaga. Wala siyang proper disclosure doon. Na ito nga palang ano namin, gawa rin ni Diskaya. Pero sabi niya, napagmura-mura ko yan eh. Doon sa court, pinagmumura-mura ko yan si Diskaya. Nalaman na lang natin nung pumutok na yung balita tungkol doon. 'Di ba? So, nakikita na natin sa SOCMED, nagrarant siya, nabastos daw siya, ganun, ni Attorney Claire. Siya rin naman pala kasi ang may kasalanan. 'Di ba? Sa kanya rin ang problema. No, bilib na bilib pa naman ako sana sa kanya. Ngayon, eto na ho. Ha? So, nagustuhan niya, sabi rito ni Jesus Falsis, nagustuhan niya yung idea na kabilang siya roon sa Transition Council. Ito yung, kumbaga, merong interim government or military junta, tapos sila yung pinaka mga mambabatas. Di sana tumakbo na lang siyang congressman, di ba? Tumakbo na lang sana siyang congressman doon. Nung nakarang halala, kung gusto niyang maging mambabatas. Now, sabi rito according to my Tweety Birds, kaya pala pinawala ni Tina yung ibon eh. Kaya merong iniimbestigahan eh. Dahil nabalitaan ng Malacanang na inoferan siya na pamunuan yung junta or transition council. Kung naging successful yung September 21 coup, ang balita, open siya sa idea. Kaya tsugi siya. Ayun! Ang problema sa Malacanang, hindi marunong maging transparent, hindi ba? Agnes Calvinos, hindi transparent na diretsuhang sasabihin. Kung dinidiretso nila ang taong bayan sabihin, ano ang problema? What went wrong? Di ba? Why this guy is being investigated? Siya naman ang nag-resign eh. Hindi naman siya talagang sinugi, iniimbestigahan siya. Kaya naman pala. Diba? Now, ito ho ay mahigit isang araw na to na pinag-uusapan sa mga GC. Hindi ko lang kasi maintindihan. Kasi siyempre gusto ko yung malinaw eh. Ayoko yung huhula ako. Si Magalong ba yan? Yung gaganon ako? Diba? Paano pagka kayo nagtanong? Di ko sasabihin ko sa'yo. Hindi ko nga alam eh. Then you're going to get back on me telling me that that's your responsibility. Sabi mo, linawin mo. Tapos yan, di mo alam. Diba? So, eto na ngayon. Kaya ako nasabing si Magalong na nga, eto na. Lumabas na po siya sa balita. Tingnan nyo eto ho yung kanyang depensa. Maikli lang tong artikulo na to eh. Sabi rito, as rumors swirl that he is being eyed to head a civilian military junta, Magalong yesterday said there is no brewing coup. Hindi po kudita ang pinatutungkol sa kanya. Kung hindi yung kanya pagiging bukas na pamunuan, kumbaga sa legislative department ng transitional government, kasi hindi naman agad-agad yan eh. 'Di ba? Hindi yan agad-agad. So, merong set of executive department yan, merong set of parliamentary system. So, parliamentary system ang setup nila, andun yung junta president or leader nila, and then sila yung member ng legislative department o parang member of the parliament. Ganun ang papel niya. Siya yung pinaka prime minister. Kaya naman pala bukas ang ideya. 'Di ba? Kasi kung nagtagumpay yon, ang ending nito, parliamentary system tayo. So magiging first prime minister natin si Magalong. Ganun naman pala yung dating doon. Tapos presidente, magi-eleksyon tayo. Sino kasi magpapatawag ng eleksyon kung kailan eh. Ganun ang mangyayari doon. Ang tanong, paano kung nag-enjoy sila, hindi nila ituloy yung ganong eleksyon? Legitimize na lamang nila. Katulad nung time ni Cory Aquino, di ba? Anong nangyari? Nagkaroon na lang ng legitimization. Hanggang sa ito na nga, kinilala na ng, I believe, unang-unang bansang kumilala kay Cory Aquino noon, ng kanyang pagka-presidente. Because he was a impacto president, de facto president. Kinilala ng Hong Kong. Kailangan po yung may bansang kikilala para sa legitimization ng pagkapangulo. Nako, kaya nagka-interest ako rito. Sabi ko ba, malawak yung nakita ni Magalong ritong opportunity to lead the country.
Now, ang tanong, magtagumpay kaya sila eh. Kaso nga maliwanag na bigo eh. Di ba? Pero ganun pa man, nasa panig siya ng gobyerno, tumanggap pa siya ng appointment. Tapos pinaninindigan niya yung appointment niya. Tapos mayor pa siya. Di ba? Mayroon siyang problema rito. Ngayon, dito sa kanyang depensa po, hindi niya po nasabi na hindi totoo yan. Ang kanyang pinasisinungalingan ay yung kudeta. Wala daw pong pinakukulo ang kudeta. Alang hiya. Kasi kapag sinabi niyang meron, positibo talaga siya rito. Now, sabi niya, although he acknowledged discontent within the armed forces of the Philippines, particularly among retired and junior officers. Etong mga junior officers, yung mga katulad nila Trillanes noon yan, very adventurous pa yung mga yan. Kaya dapat yung mga yan, iniingatan. Kumbaga, ito yung mga talagang maiinit masyado. Dapat ganito, dapat ganyan. Katulad ni yung naging presidente ng PhilHealth nung panahon ni Duterte, si Morales. Kabilang rin yan sa junior officers doon. He was a first lieutenant nung na-assign niya sa Mindanao, tapos tinamaan ng bala, matindi, tama. Ngayon, na ilipat siya dito sa Makati, na hospital siya. Nauna yung kanyang kasamahan na medical evac niya yung mga yon. Ngayon, etong sina Trillanes, so ganito, sila yung mga ganyan ngayon. So, ang katotohanan po rito na dapat alagaan ng gobyerno ay merong disgruntled active junior officers diyan po sa Malacanang. Delikado yan. Ay, Malacanang sa AFP na pwede hong maulit yung nangyari kay Gloria Arroyo na merong mga pag-aaklas. Okay? Hindi lang ito yung grupo na pinag-uusapan ni na Justice Carpio na kinausap nung taga-INC at magpo-provide sila ng napakarami, mga siguro 1 milyon na mga miyembro rito sa Metro Manila, pupunta sa iba't ibang lugar. Pero ang ilalagay na tao ay si Sara Duterte. Hindi po pumayag yung, lagyan ko na ng numero, nasa 300 daw po yung mga mga coup plotters na yan sa AFP natin. Ayaw nila kay Sara Duterte. Kaya umatras sila ng last minute kasi that's useless eh. Diba? Pupunta sila ng EDSA and then at the end of the day, maglalabasan yung mga sundalo, sila ngayon ang itataboy. At pagka nagkagulo, sila pa yung maaaresto. Diba? So kaya hindi tumuloy. Okay. So nakakonect na rito ngayon, pati si Benji Magalong. He was quick to dispel fears of any imminent unconstitutional action, and attributing the unrest to patriotism of retired and active members of uniformed services rather than political ambition. Okay? I myself have personal experience. Ito nga yung masama ang loob niya Baird during an interview with Stars, The Truth on the Line, referring to conversations and encounters that shed light on the frustrations brewing within retired and active military and police circles. But he emphasized that these sentiments are not politically driven. Frustrations daw stem from love of country. Naniniwala ako ron kasi hindi po pumayag yung mga coup plotters, supposed coup plotters, na ang iupo ay si Sara. Okay? So dalawa po ito. Merong kuditang mangyayari pero papalitan ang tao ang namumuno. Ganon. Okay? Tapos, yung itong kinamagalong na inaalok, dito makikita na natin yung nag-alok ay malamang kabilang po dyan sa mga kabaro niya. Mga dating mga nasa serbisyo na pamumunuan mo itong interim council pag nagtagumpay tayo. So ganon. Dalawa po, di dalawang paksyon pa rin ang mag-aaway-away nito. Di ba? Dalawang paksyon po. Yung isa ay gusto nila ang gusto nilang iupo si Sara. Ayaw ng
300. Oh. Ang gusto nila kung magpapalit tayo ng presidente ay yung capable, yung mas magaling kay BBM, yung talagang maayos na kasi delikado po yung pagre-rebellion na ganyan. Walang iya, 40 anyos sa kulungan yan, life sentence yan. Oh, sinong susunod na presidente sa tingin kaya nila ang magbibigay ng kapatawaran sa kanila? Trillanes was jailed for almost 8 years. 'Di ba? Yung iba mas matatagal pa. Oh, nasira na yung mga pangalan nila, pamilya nila. Oh, yung misis nila naging kabit na ni kumpare. 'Di ba? Yung anak nila. Oh, ang tawag na sa kanila tito. Oh, yung si kumpare na yung tinatawag na daddy. Maraming nasira. So ayaw po nila na nitong inayunan ni Magalong rito ay yung si Sara ang iupo. Pero ang balita rin pro Duterte si Magalong. Naku po. So parang si Marcoleta pala to. 'Di ba? Ang tawag dito, ang sistema ng pagtumbok sa mga salarin dire-diretso along the highway. Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Yung iba kumbaga tatambayan lang natin yung ibang mga masasangkot pero doon ang direksyon. Alam niyo kung solid ang ebidensya, walang problema, maganda, susuportahan ko 'Di ba? Pero nako. Ay, buti na lang. Ito pa. While we acknowledge the tensions, Magalong was firm in his belief that AFP remains professional. Okay? The AFP will never act outside the law. Sabi niya. Buong ito, wala hong pagtanggi si Magalong na wala siyang sinabi na hindi totoo na ako'y inalok o kaya wala siyang sinabi na hindi totoo na inayunan ko yan, na ako ay open. Inalok ako, normal yan, maraming, then vocal ako against corruption, di ba? Excuse me. Tapos sabihin niya na normal na ako'y alokin. Maraming mga inaalok dyan. Pero bukod doon sa iba na hindi sumang-ayon, dahil naniniwala ako sa proseso, hindi rin ako sumang-ayon. Hindi po ganyan ang kanyang sinabi. Okay? Kaya convinced ako na talagang totoo nga na siya nga yung pinatutungkulan dito sa blind item na to ni Attorney Falsis. Ay nako, Magalong booking ka ngayon. Palagay ko rin naman tatakbo yan. Di ba? Masyadong maingay. This coming 2028. Perfect kasi yung 2028 para tumakbo yung mga maiingay ngayon, lalo na yung mga anti-corruption. Kasi kita naman ang trend Tingnan niyo yung isang yung manggagawa. Yung maingay na party list representative ngayon. Di ba? Puro anti-corruption siya, puro worker. Ayun, nanalo. So, sa party list. Ganon. Ano yun? Ask lang sa'yo, kung hindi naman makakasuhan si Saraulo dyan sa ombudsman, ask ko lang, may mga kaso ba sa ombudsman o mga magkakapatid na may salte kasi mas okay sa akin sila ang makasuhan? Hindi ko alam. Hindi ko alam. I have no idea kung yung ibang mga kapatid niya ay may kaso. Alright, from Attorney Nonsense naman si Magalong, it doesn't matter kung may inalok. Buti na rin na hindi binalikan ng Malacanang si Conchita Carpio Morales. Hindi pwede kung sino ang inalok ang siyang masusunod kung anong magiging patakaran niya. Kaya nga investigation body para pagkasunduan ng mga dapat gawin. Kaso ang interpretation tuloy ngayon, merong sacred cow ang Malacanang na ayaw nilang makante ng investigation. So, kumbaga, itong sacred monster na to, yung nasa ibaba niya lang, yun lang ang dadalihin ng investigation. Yun lang yung mga makukulong, yung ganon. Yun ang nagiging interpretation tuloy ngayon.
Political advisor kasi ni Magalong si Bongo. Tingnan mo paano naging senator si Bongo. Capture the heart of the masa ang datingan. Oo. Sa bagay, di ba? Yung flood control, irrigation control namin sa Claveria, Cagayan. Maganda, di ba? Sana ganyan nila ang gawin nila sa flood control buong bansa. Congratulations! Di ba? Kasi may design naman kasi talaga, hindi lang sinunod eh. Pinakita ko nga sa inyo yung design yan eh. Wala lang may gustong manood eh. Pero naka-upload pa rin yun. Okay, so anyway, iwanan muna natin ito.